This evening mga kapatid, ang pag-aaralan po natin ayon po sa ating binasa is from verses 11 to 16. Kung natatandaan po natin in the past few Fridays ng ating pag-aaral po dito in Revelation 19, if we just backtrack for a bit, natutunan po natin that ang chapter 18 of Revelation ay patungkol po kung paano wawasakin ng Diyos ang masamang lungsod na kung tawaging Babylonia. At ang nilalarawan po ng lungsod ng Babylonia is what we would call, sa panahon po ni John, as first century Rome. Dahil sila ang umuusig po sa mga Kristiyano ng mga panahong iyon. Subalit, in our modern day, masasabi po natin that ang representation o ang nilalarawan ng lungsod ng Babylonia ay walang iba kundi ang lahat ng mga empires and nations of this world na kumakalaban po sa Ebanghelyo ni Kristo, and thus, ang nadadamay po sa pag-uusig for the gospel is the Church of Jesus Christ. At dahil po dito, ipinapakita po ng Panginoon through His angel na maipakita kay Juan kung ano po ang maging kahihinatnan ng mga tao po na umuusig sa simbahan po ng ating Panginoon Jesus. And that is utter destruction. At dahil po dito, when we went and entered into chapter 19, we have come to see that nagbibigay po ng hallelujah ang heavenly hosts. And what we have come to learn there is that kapag binabagit pala ho yung salitang hallelujah, hindi lang po ito hallelujah in the sense of pinagpala tayo sa mensahe o pinagpala ho tayo sa mga awitin na ating po inaawit. But hallelujah is connected mga kapatid to the judgment of the nations. Nang ibig sabihin, as of now, kapag tayo po ay nakarinig o nakabalita na may mga tao po na namatay na hindi nagsisi, we are burdened knowing kung saan ho sila pupunta sa impyerno. But on the day of glorification, kapag pinalitan na po ng Panginoon ang ating mortal flesh and turns it into immortality, our corruptible into incorruptible, at kapag tayo po ay nasa estado na ng pagiging perfect, maging tayo rin po bilang simbahan ng Panginoon ay magbibigay hallelujah habang pinaparusahan ng Diyos ang mga masasama. And how do we know this? Well, let's go read up in chapter 19 at basahin po natin dito ang verse 3. Revelation 19 verse 3. Sinabi nilang muli, purihin ang Panginoon, o hallelujah, ang usok ng nasusunog ng lungsod ay papainan lang magpakailanman. And again, they shouted, hallelujah! The smoke from her goes up forever and ever. Nang ibig sabihin, there will be a hallelujah one day na isisigaw ng heavenly host at the great white throne judgment kapag winasak na po ang mga kumakalaban sa Diyos. Now, last Friday, natutunan po natin yung tinatawag yung banal na hapunan ng tupa. The marriage supper of the Lamb, the holy supper of the Lamb, o yung handaan sa kasal ng tupa. Now, hindi po ito literal, kagaya po na natutunan ho natin. But ang nilalarawan po nito is consummation. That one day, man who was once separated from God due to sin, dahil po sila ay sumampalatay kay Kristo, is reconciled at the very last day dun sa tinatawag na marriage supper of the Lamb. And ang ibig sabihin po nun, of course, ng marriage supper of the Lamb is restoration, reconciliation, and consummation. Reconciliation dahil inayos po ni Kristo ang ating relasyon sa Diyos. Restoration dahil ini-reverse ni Kristo kung ano man po yung kasamaan na hinatid at ginawa nila Adan at Eva kung saan nasira ang mga nilalang ng Diyos in their relationship with God. And consummation is because ayusin na po ng Diyos ang lahat ng bagay in the sense that kapag tayo po ay naisama na sa ating Panginoon one day, wawasakin na po niya ang presensya ng kasamaan at kasalanan once and for all. So that is what we've come to learn so far sa ating pag-aaral. But what about now? Ano po yung ipinapakita ngayon ng Espiritu Santo in verses 11 to 16?
Ito po yung tinatawag po ng karamihan, and it is a rightly put title, The Return of the King. Yan ang pamagat na binibigay po ng karamihan when they study chapter 19 verses 11 to 16 of Revelation. Now, I must admit to you mga kapatid that ang ating pag-aaralan from Revelation 19 verses 11 to 16, kung tutuusin, umaabot po talaga ho ito to the very last verse of this chapter. Pero dahil nga po for the purpose of our studies, napakarami po na matututunan sa mga section ho na ito na hindi pwede ho natin pag-isahin sa isang aral lamang. There's just way too many Old Testament allusions that I find that is quite important sa ating pag-aaral. So ngayon, ano po ang nangyayari ho dito? Well, sabi po ng Biblia in verse 11, pagkatapos, nakita kong nabuksan ang langit at may puting kabayo na nakatayo roon. Ang nakasakay ay tinatawag na tapat at totoo. I saw heaven standing open, and there before me was a white horse, whose rider is called Faithful and True. Now, sabi po ng Biblia, when you just look at verse 11, there's a few things na nabanggit po dito na description tungkol po dun sa nakasakay sa kabayo. Unang-una, the Bible says, he has a name, faithful and true. After this, sabi din po ng Biblia, he is a rider on a horse at yung kulay po ng kanyang kabayo ay puti. It's a white horse. So that's another description about verse 11. White horse. Okay? Now, sabi ho dito, with regard po dun sa white horse rider, when you study the rest of the book of Revelation, especially po kung natatandaan po natin, nung pinag-aaralan natin ang chapter 6 of Revelation, may kahawig ho ito. Pero yung kahawig po na ito, makikita ho natin, is not completely identical dahil there is a contrast and parallel na nais ko po na maipaliwanag ho sa atin kung bakit pinintulutan ng banal na Espiritu na magkaroon po ng white horse rider in chapter 6. And then in chapter 19, nagkaroon na naman ng white horse rider. So what's the difference between those two? Well, we'll look into that shortly, pero nais ko po muna that himayin po natin ang titulo na ibinigay bilang description sa white horse rider. Unang-una, he is called Faithful and True. There are 3 names na binabanggit po tungkol sa ating Panginoon just in verses 11 to 16. The first name na binanggit po sa kanya is Faithful and True. Now, let's work with the word faithful. How is the word faithful used in the book of Revelation? At bakit po tinawag po si Kristo yung tapat na saksi o katapatan by definition? Well, una, nabanggit po yung salitang katapatan o tapat na saksi in chapter 1 of Revelation. Basahin po natin ang Revelation chapter 1, talatang 4 hanggang 5. Revelation chapter 1 verses 4 and 5. Because this is not the first time in chapter 19 na banggit ho yan, but it has already been mentioned in the earlier chapters. Revelation 1 verses 4 and 5. Sabi ho dito, mula kay Juan, para sa 7 iglesia sa probinsya ng Asia, sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaang galing sa Diyos, sa Espiritu at kay Hesukristo. Kung tungkol sa Diyos, siya'y hindi nagbabago ngayon, noon at sa hinaharap. Kung tungkol sa 7 Espiritu, siya'y nasa harapan ng trono ng Diyos. At kung tungkol kay Hesukristo, siya ang mapagkakatiwalaang saksi. You see? Siya ang unang nabuhay mula sa mga patay. So sa wikang English, ang tawag po kay Kristo, and from Jesus Christ who is the faithful witness.
So kanina, nabasa natin in chapter 19, one of the names or titles na ibinigay po sa ating Panginoon is faithful. And we've come to read in chapter 1 that as early as chapter 1 verse 5, ang tawag po ni John kay Jesus, the faithful witness, ang tapat na saksi. Now, you want to ask the question, bakit po tinawag ho ang ating Panginoon faithful witness? And what does that have anything to do with the word faithful? Unang-una, contextually, kaya po siya tinawag faithful witness is because yung kanyang ipapakita kay Juan ay totoo at maasahan at mapagkakatiwalaan. Now, where do we read that? Move up in chapter 1, verse 1. Tignan nyo ho. Chapter 1, verse 1 ng Revelation. Ang sulat na ito ay tungkol sa mga bagay na inihayag nino ni Jesucristo na mangyayari sa lalong madaling panahon. Ibinigay ito ng Diyos kay Kristo upang maihayag naman sa mga naglilingkod sa Diyos. Kaya inihayag ito ni Kristo sa lingkod niyang si Juan sa pamagitan ng anghel na kanyang isinugo. The revelation from Jesus Christ which God gave him to show his slaves what must soon take place, he made it known by sending his angel to his servant John. So, contextually, kaya pala tinatawag po ang ating Panginoon ang tapat na saksi or faithful, dahil lahat ng ipapakita po niya kay Juan in the revelation or in the vision, so to speak, ay mangyayari, maasahan, mapagkakatiwalaan. Nang ibig sabihin, when you look at the chronological visionary experience ni John, dadaan po ang church sa matinding pagsubok. But what does Jesus say through the vision? Be faithful to the very end. And these are the rewards and promises na ibibigay ko sa iyo. Na sa madaling salita, dadaan ka sa matinding mga trahedya sa buhay, marami sa inyo ang mamamatay for the Christian faith. But because this witness is true, kapag ikaw ay nanatiling tapat sa aking mga salita, you will have entrance sa bagong langit at bagong lupa. So nagpapahayag po ang ating Panginoon ng katotohanan. Everything that He says ay mapagkakatiwalaan. Everything that He says ay maasahan. And everything that He shows ay magaganap sa tamang panahon. So in that sense, we could say, tapat ang ating Panginoon sa kanyang mga ipinapakita. Pero hindi lang po natatapos dyan. Because the next time na binanggit po na tapat ang ating Panginoon is found in chapter 3. Chapter 3, beginning at verse 7. Chapter 3, beginning at verse 7 of Revelation. Revelation chapter 3, verse 7. Tignan niyo po mga kapatid ang sinasabi. Isulat mo ito para sa anghel na nagbabantay sa iglesia sa Philadelphia. Ito ang mensahe ng banal at mapagkakatiwalaan na may hawak ng susi ng kaharian ni David. Kapag binuksan niya ang pinto ng kaharian, walang makapagsara nito. At kapag isinara niya, walang sino man makapagbubukas nito. So in Tagalog, ang tawag po kay Kristo ang banal at mapagkakatiwalaan. But in English, these are the words of Him who is holy and true, who holds the key of David. What He opens, no one can shut, and what He shuts, no one can open. Now, it's quite clear that in chapter 1, siya ay tinawag tapat. In chapter 3, siya ay tapat at totoo. Now, read verse 14 of chapter 3. Ibaba po natin ang basa, verse 14. Isulat mo ito para sa anghel na nagbabantay sa iglesia sa Laodicea. Ito ang mensahe na tinatawag na Amen. Ang tapat at tunay na saksi. Siya ang pinagmula ng lahat ng nilalang ng Diyos. These are the words of the Amen, the true,
the faithful and true witness. Now, ang paggamit naman po nung salitang tapat at tunay na saksi in chapter 3, though it carries the same meaning doon po sa chapter 1, kasi in chapter 1, tinawag siya tunay na saksi dahil lahat ng kanyang inihayag ay totoo, magaganap. But in chapter 3, kaya ho siya tinawag na tapat na saksi dahil lahat ng nababasa niya sa puso at gawa ng kanyang simbahan ay hindi gawa-gawa lang. He searches the heart. At binabalaan po niya ang iba sa kanila that if you will not continue in righteousness and if you will not repent, ito yung mangyayari. At ang nagsasalita ho nito ay hindi sinungaling, pero yung tunay at tapat na saksi. So ngayon mga kapatid, kung babalikan po natin yung chapter 19, bakit po tinawag si Kristo as faithful? Saan po siya naging tapat? Kanino po siya naging tapat? Well, the obvious answer of course is, naging tapat po siya unang-una sa kanyang katungkulan po sa Ama in the context of redemptive history. Pangalawa, tapat siya sa kanyang iglesia. Paano ho siya naging tapat sa kanyang iglesia? Kung natatandaan po natin in chapter 6, ano po yung sinasabi ng mga kapatid po natin na pinatay na nasa ilalim ng altar? Panginoon, kailan niyo po hahatulan yung mga pumatay sa amin? Pero ano po ang pangako ng Diyos? Maghintay lang kayo ng konting panahon. So naging tapat ho ang ating Panginoon sa kanyang pangako sa kanila that even though you were killed for my name's sake, hindi ko hahayaan that those who have done you wrong will not go unpunished. Now, it seems as if ang tagal nila maghintay. Pero sabi nga po ng Biblia, wait a little while. Now, sa atin, yung little while ng Diyos can be like 1,000 years. Pero ano po ang 1,000 years sa Diyos when it's just like one day sa Kanya? So dahil po dito, He is called faithful. Dahil yung mga daing na mga tao sa lupa, ang daing po ng church, ang mga we could say tragedies na ating nararanasan when we say, Lord, when will you punish the wicked? Where is the justice? Where is the righteousness sa mga gumagawa na kasamaan? And all of a sudden, nakita po ni Juan in chapter 19, nagbukas ang langit. And lo and behold, the Lord Jesus Christ is on a horse. And He is ready to judge the wicked sa kanilang kasamaan. Kaya ang tawag po sa Kanya is faithful dahil tapat siya by nature. And the reason why He is called true, dahil lahat ng Kanyang sinabi ay magaganap. Amen? So tatandaan po natin, the first title na ibinigay po sa ating Panginoon in verses 11 to 16 of chapter 19, faithful and true. So lagay ko na lang po dito, number 1, name number 1. Title number 1, faithful and true. Now, bakit po siya nakasakay sa puting kabayo? You know, many years ago, nung hindi ko po ho alam kung paano po i-interpret ang Revelation correctly, akala ko ho, literal ho ito. Na si Kristo po, sa kanyang pagbabalik at His second coming, nakasakay po siya sa puting kabayo. The problem, however, is that heaven is a spiritual realm. Hindi siya physical realm. Okay? But what we must understand is that the imagery ng isang hari na nakasakay sa puting kabayo was never meant to be understood as literal, but rather meron po siyang presentation na nais po ihatid. And in the ancient times, kapag may nakita po isang hari na maraming korona, na masasabi ho natin nakasakay sa puting kabayo and ready to wage war, ang presentation pala ho ng ganung klaseng mensahe is the message of a conquering general or king. So yung nakita po ni Juan ay hindi po literal na nakasakay po si Kristo sa kabayo because he doesn't need it. If he wants to fly, he'll fly. Kung gusto po niya dumaan po sa isang pader, in and out, he will do so. Hindi niya kailangan ng kabayo. Matter of fact, siya nga ay umakyat nga sa langit eh. He doesn't need a horse.
But in the ancient times, ang nilalarawan po of one who is on a horse and ready to conquer ay isang mandirigma. Isang banal na mandirigma. And one of the themes na mapapasin po ninyo in the Old Testament, lalo na po kapag ang Diyos ay hinalintulad po sa isang banal na mandirigma, they understand this as the divine warrior. When you study the Old Testament, when you study passages like Zephaniah, when you study passages like Joel, when you study passages, mga kapatid, kagaya po ng Zechariah, most of the time sa mga aklat na ito, ipinipresenta po nila na si Yahweh ay isang banal na mandirigma. He is ready to punish the wicked. Kaya, ang tanong ho dito, kailan po niya hahatulan yung mga masasama? Anong araw yon? Yun ang tinatawag sa Lumang Tipan, ang araw ng Panginoon. The day of the Lord. Subukin niyo ho mga kapatid na basahin ang Joel, yung mga major prophets, minor prophets, madalas po nila binabanggit, the day of the Lord is at hand. The day of the Lord is gloomy. The day of the Lord is full of darkness and thunder and lightning. And all of that is to say, kapag dumating yung huling araw, yung tamang panahon na hahatulan ng Diyos ang lahat ng kasamaan, hahatulan po niya sila na parang isang banal na mandirigma. And guess who the day of the Lord is pointing to? Jesus Christ. Kaya nung makita po ni Juan na nagbukas po ang langit at may nakasakay po doon na sa isang puting kabayo, that is the divine warrior na binabanggit po sa Lumang Tipan. Pero there is a parallel that I want us to see, and that is in chapter 6 of Revelation. Chapter 6. At basahin po natin dito sa talatang 1 hanggang 2. Revelation chapter 6 verses 1 to 2. Tignan niyo po ang nakalagay mga kapatid. Chapter 6 verses 1 and 2. Nakita kong tinanggal ng tupa ang una sa 7 selyo na nakarolyong kasulatan. At narinig kong nagsalita sa tinig na parang kulog ang isa pa sa 4 na buhay na nilalang. Halika, ang sabi niya. Verse 2. Nang tumingin ako, nakita ko ang isang puting kabayo. Ang nakasakay sa kabayo ay may hawak na pana. Binigyan siya ng korona at umalis siya upang lumusob at magtagumpay sa pakikipagdigma. Now, this white horse rider in chapter 6, verse 2, ang nilalarawan po niyan is conquering. Okay? As far as we can see in chapter 6, verse 2, ang nilalarawan po nung nakasakay sa kabayong puti ay isang mandirigma o hari who is ready to conquer. Now, there are some suggestions po dito, kagaya ho ng sino po ba yung nakasakay sa kabayong puti in chapter 6? Some scholars say this is a reference to Jesus Christ. Others say it is the Antichrist. Others say it's nothing more than an agent of God na magkakonquer para po sa kanyang purposes. But one thing is for certain mga kapatid, in relation po dun sa pangalawang o dun sa unang teoridad na ito po daw ay si Kristo, I would strongly disagree na si Jesus ang binabanggit po dito. Why? Because when you continue reading the 4 horsemen mga kapatid, it is quite clear mga agent sila ng Diyos. Now, sa isang aspeto, the Lord is the agent of God to a certain extent, pero hindi kagaya po dito. At makikita ho natin mamaya that yung nakasakay po sa puting kabayo in chapter 6, isa lang ang kanyang korona. Eh yung nabanggit po dito kay Kristo sa Revelation 19, napakarami ng kanyang korona. Pangalawa, in chapter 6, may hawak po siya bow and arrow, pana. Pero si Kristo, bibig lang ang gamit niya para wasakin ang mga masasama. So we cannot say that yung binabanggit po dito in chapter 6 verse 2
is Jesus Christ. So then kung hindi po si Kristo ho ito, bakit po inilagay ng Diyos yan by the Holy Spirit given to John to write in the book? Is because John wants to make a comparison between this white horse rider, which some people consider to be the Antichrist, and the true conquering king, ang Panginoon Jesus. Ito, he conquers temporarily. But this king, he conquers eternally. Lahat ng kanyang gagawin is going to be devastating in the sense of complete judgment sa mga gumagawa ng kasamaan. So when we ask the question, bakit po nakasuot o nakasakay po siya sa puting kabayo? Is because in chapter 6, kung ang nilalarawan po ng white horse is conquering for war, ganoon din ang mensahe na hinahatid tungkol kay Kristo, who is also on a white horse. Okay? He is a conquering king. He is a conquering general. Or in the motif ng lumatipan, siya ang banal na mandirigma. He is the servant of God executing judgment as the divine warrior. Ngayon, sabi ho dito in verse 11 of chapter 19, kung ating po babalikan, sabi po na salita ng Diyos, ang nakasakay ay tinatawag na tapat at totoo sapagkat matuwid siyang humatol at makipagdigma. So lahat ng paghatol ng Diyos, mga kapatid, is always righteous. Hindi siya gumagawa ng isang bagay na hindi tama o matuwid. And just because we may not understand it does not mean it's wrong. Lahat ng paghatol ng Diyos, lahat ng mga nilalagay ng Diyos sa impyerno, lahat ng kanyang mga pinaparusahan, ay may tuturing po natin matuwid na paghatol o paraan. Why? Because God is faithful and true. Tama siya sa lahat ng kanyang ginagawa. Now, when you get to verse 12, sabi ho dito, parang nagniningas na apoy ang mga mata niya at marami ang mga korona niya sa ulo. May nakasulat sa pangalan sa kanya na siya lang ang nakaalam kung ano ang kahulugan. Now, when you get to verse 12, ano po sinasabi dito? Ang kanyang mga mata, his eyes are like blazing fire. So let me just erase this for now. His eyes are like blazing fire. Now, kagaya po ng mga ibang descriptions na binanggit po at binigay sa ating Panginoon, this too would not be interpreted as literal. Hindi siya literal. Pero meron po siyang nilalarawan. Verse 12 says, eyes like flaming fire. Okay? Now, bakit po his eyes are like flaming fire? Well, turn with me in chapter 1. Chapter 1, verse 14. Because this is not the first time binanggit po ito in Revelation. First time is in chapter 1, verse 14. Revelation, Kapitulo 1, talatang 14. Sabi ho dito, ang buhok niya ay napakaputi tulad ng telang puting-puti, at ang mga mata niya ay nagbabagang parang apoy. Sorry, could you repeat it? Nagbabagang parang apoy. Thank you. The white hair on his head was like wool, as white as snow, and his eyes were like blazing fire. Okay? So the first time na nabanggit po that Christ's eyes are parang blazing fire or flaming fire is in chapter 1. Pero naulit na naman po ito, mga kapatid, in chapter 2. Basahin po natin ang chapter 2, verse 18. Chapter 2, verse 18. Isulat mo ito para sa anghel na nagbabantay sa iglesia sa Tiatira. Ito ang mensahe ng anak ng Diyos na ang mga matay nagliliyab na parang apoy
at ang mga paay nagniningning na parang pinakintab na tanso. These are the words of the Son of God, whose eyes are like blazing fire. So now you want to ask the question, bakit po 3 times nabanggit in Revelation that ang mata ng ating Panginoon is like blazing fire? Hindi po niya sinabi po dito that it is blazing fire, but it is like blazing fire. Kagaya po ng mga napag-aralan po natin noong nakaraan, eyes like flaming fire represent omniscience. At bakit po siya tinuring omniscience? What does omniscience mean? All-knowing. Nababasa niya ang lahat. Alam niya ang lahat. Nakikita niya ang lahat. So kung nakikita po niya ang lahat, bakit hindi na lang po binanggit ng Biblia that He had eyes na nakikita po yung puso ng tao? Bakit kailangan may blazing, flaming eyes of fire? Is because His omniscience is intense to execute judgment. Yun ang ibig sabihin po nun. Nababasa niya ang puso ng bawat isa at gagantimpalaan po niya ang bawat isa ayon sa kanyang mga nakita sa kanila, nagsisiman o hindi. So saan natin mababasa yon that omniscience, binabasa ng Panginoon ng puso, and then He's going to reward them according to their works? Where do we find that in the Bible? Turn with me in Jeremiah chapter 17. Jeremias kapitulo 17. Jeremiah chapter 17, talatan Gs, verse 10. Jeremiah 17, verse 10. Tignan niyo po ang nakalagay. Pero ako, ang Panginoon, alam ko ang puso at isip ng tao. Gagantihan ko ang bawat isa ayon sa pag-uugali at mga gawa niya. In English, I, the Lord, or I, Yahweh, search the heart and examine the mind to reward each person according to their conduct, according to what their deeds deserve. So dito, bakit po ginamit ng Espiritu Santo under inspiration or in inspiration sa kanyang mga alagad, the description that Christ's eyes are like flaming fire when the context of chapter 19 is judgment? Bakit po ganon? It's because, kagaya po na nabasa natin kanina in Jeremiah 17, gagantimpalaan ng Diyos ang bawat isa sa kanilang mga ginawa. Nang ibig sabihin, when we think about reward, we think of it as positive. Pero reward in the Bible ay tumutukoy po, what you sow is what you reap. Gumawa ka man na mabuti o masama, you'll be rewarded, whether punishment or salvation, based on how you respond to Christ. Pero dito, dahil bumalik na po ang ating Panginoon at the second coming, at ang mga tao na pupuntahan po niya ay yung mga masasama, ano kaya ang magiging reward nila when Jesus searches their hearts, their faith, and how they live? Destruction. Kaya ang sabi po dito, nakita po ni Juan ang mata ng ating Panginoon like blazing fire. Intensity of His omniscience in searching the hearts of men. Kaya when judgment came, He rewards them according sa nakikita niya sa bawat isa. Kaya madalas ho natin naririnig, mga kapatid, sa mga ngaral, pwede ho tayo magtago sa tao. Pwede ho natin itago ang ating kalokohan sa church, sa pastor, o sa ating pamilya. Pero there is one na hindi ho natin maitatago ang ating kasamaan. And that is God Himself. Lantad ang ating buhay sa Kanya. Bulgar ang ating pagkatao sa Kanya. Pero here, katakot-takot po ang mararanasan ng mga tao at the second coming of Christ who do not know Him, who do not receive Him. Because God knows how they have lived and that they have rejected the King.
Now here's a difficult one. Sabi po dito in Revelation 19, verses 12 and following, we know that siya po ay may maraming korona. And you want to ask, bakit siya may maraming korona? Ano kaya itsura nun? If you look at it, the Lord Jesus has a head and He has stacks of crowns. Now to our foolish, feeble minds, that looks kind of bizarre. Ang dami niyang korona. But there is a reason for that, mga kapatid. Kagaya po ng faithful and true na nakasakay sa kabayong puti, when you compare it dun sa white horse rider of chapter 6, we clearly see that itong Jesus is the true conquering king. Pero what about yung maraming korona? Kanino siya ikinukumpara when it comes to contrast? Turn with me in chapter 12 of Revelation. Chapter 12. Chapter 12, beginning at verse 3. Chapter 12, beginning at verse 3. Two passages I want to show you. Revelation chapter 12, verse 3. Tignan niyo ha. May isa pang kagilag-gilalas na bagay akong nakita sa langit. Isang malaking pulang dragon na may 7 ulo at 10 sungay na may korona sa bawat ulo. Or in English, then another sign appeared in heaven, an enormous red dragon with 7 heads and 10 horns and 7 crowns on his head. Now what does that mean? Ang nilalarawan po ng crown, again, in apocalyptic literature and as well in the New Testament, can either refer to eternal life, depende po sa konteksto, or it can refer to authority, dominion. Here, si Satanas po ay ipinisinta dito po in this vision as having some form of authority. Pero notice, yung kanyang evil authority ay hanggang 10 lang. 7 crowns, which could symbolize perfect evil authority. Perfect not in the God sense, but complete evil authority in that sense. Pero hindi lang po si Satanas ang may korona. Maging, mga kapatid, ang halimaw of chapter 13. Dito po tayo sa chapter 13, beginning at verse 1. Chapter 13, verse 1. Tignan niyo ha. Pagkatapos, may nakita akong halimaw na umaahon sa dagat. 7 ang ulo nito at 10 ang sungay. Bawat sungay nito ay may korona at sa bawat ulo naman ay may nakasulat na pangalang lumalapastangan sa Diyos. And I saw a beast coming out of the sea. It had 10 horns and 7 heads with 10 crowns on its horns. And on each head a blasphemous name. Now, if we're going to take this literal, you have Satan, represented by the dragon. Ilan po ang kanyang korona? 7. You have the beast. Ilan po ang kanyang korona? 10. If we're going to be mathematical here and take it literally, although we shouldn't, then altogether we could say they have about 17 crowns. Pero of course, hindi po natin i-interpret ng ganyang klase na paraan when it comes to interpretation. But rather, 10 and 7 is another way of saying, buo ang kanilang dominion pagdating sa kasamaan. Now, kung ikukumpara po natin sa ating Panginoon, ilan po korona ang nabanggit po tungkol sa Kanya? Marami. Lampas sa 7, lampas sa 10, many. O sa isang salin, in a paraphrase way, hindi mabilang. Bakit po ganon? Is because ang nilalarawan po ng maraming korona is total dominion and sovereignty. Yun ang nilalarawan po nun. Nang ibig sabihin, kung ikukumpara kay Satanas,
His dominion ay pansamantala lamang. He knows he has but a short time. Pero pagdating kay Jesus, ang kanyang kapangyarihan from start to finish, from beginning to end, from eternity to eternity, ay walang hangganan. Hindi natatapos. Because siya ang tunay na hari. He is the true king. So when you add all these things up, kapag may nagsasabi ho sa inyo na si Kristo po ay tao lamang, by looking at these descriptions, napakalinaw, hindi siya tao lamang. He is God in the flesh. Hindi mo masasabi sa isang tao that he has these traits and then matatapos lang na tao lang siya. No, mga kapatid. It is very Christologically clear that ang presentation po of this vision is that Jesus is God, the judge, the divine warrior. He is the God-man. Ngayon, when we get to verse 13, verse 12 of Revelation 19, dagdag pa ho dito, may nakasulat na pangalan sa kanya na siya lang ang nakaalam kung ano ang kahulugan. So, burahin ko muna ho ang manakasulat po dito because the last thing na nabanggit po sa talatan 12 is that may pangalan po si Jesus na walang iba na nakakaalam kundi siya lamang. He has a name that he only knows. Now, believe me, when it comes to interpreting verse 12, napakaraming mga teoridad. Unang-una, may mga ilang eskolar, they're saying that yung pangalan na naitago na si Kristo lamang po ang nakakaalam ay tumutukoy po sa kanyang covenantal name na Yahweh. Yun ang sinasabi po ng ilan. That yung pangalan na hindi po alam ng iba, na siya lang ang nakakaalam, ay walang iba kundi Yahweh. Now, the reason why ito ang inaakala po ng mga ilang eskolar is because as early as the time of the Tetragrammaton, na kung tawagin po yung Yahweh nga without any vowels, the divine name of God, takot na takot ang mga Hudyo na i-mispronounce yung kanyang pangalan. Dahil natatakot po sila that they might violate yung isang utos dun sa 10 utos of Exodus 20, where it says, "Thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain." So dahil po dito, akala po ng mga ilang eskolar that maari Yahweh ang binabanggit po dito in verse 12, and Jesus doesn't want to reveal that to these people. Now, another one could be this. He is not revealing ang kanyang pangalan sa mga taong magbibigay ng blasphemy sa kanyang pangalan, kundi ihahayag po ito sa kanyang simbahan pagdating sa bagong langit at bagong lupa. Nang ibig sabihin, hindi po niya ihahayag sa mga tao po na masasama. Ihahayag lang po niya ito sa tamang panahon at the new heaven and new earth. But there is another interpretation that I find quite convincing. Ang ibig sabihin po ng name, kapag ginamit po ito mga kapatid, in the whole biblical framework and narrative, we can say that name ay hindi po literal. Minsan ang salitang pangalan or name ay katumbas po ng nature and character. Nature and character. Magbibigay po ng halimbawa. Bakit po tinawag ang Diyos bilang Adonai, Lord? Dahil siya ang nagmamay-ari ng lahat ng bagay. Bakit po siya tinawag Elohim, Diyos? Dahil siya ang tunay na Diyos sa lahat ng mga huwad na Diyos-Diyosan. So tuwing ang pangalan ay nababanggit, ang mga pangalan na binabanggit po tungkol sa Diyos ay nakatali sa kanyang nature. Nakatali sa kanyang karakter. El Shaddai, El Gibor, Almighty God,
God of strength, God of power. Bakit siya tinatawag ng ganun? Because those names ay nakatali sa kanyang karakter or nature. Now here, ang sinasabi po ng mga ilang eskolar that the reason why hindi niya binabanggit ang kanyang name sa mga tao dahil siya lang ang nakakaalam, it's another way of saying he will not be able to explain. Or in other words, we will not be able to understand the vastness of His infinite and holy being. Hindi natin mauunawaan kung gaano kadakila, kabanal ang Diyos. So in that sense, kung tama po yung interpretation na yan, a name which is not to be taken literal, kundi maari ito'y tumutukoy sa kanyang kalikasan at karakter that no one knows except Himself, is another way of saying that His being is so infinite. Hindi mauunawaan ng mga tao na finite ang isang infinite na being. Now, ano po ba ang pinakatamang answer po dyan, Brother Josh? Para sa akin, I don't know. I really don't know. And I rather say I don't know than teach something na mali pala. Basta ang sabi lang po ng Biblia, meron siya pangalan, siya lang nakakaalam, I'll leave it at that. Okay? Now, when we get to verse 13, sabi po dito, ang suot niyang damit ay inilubog sa dugo. At ang tawag sa kanya ay salita ng Diyos. Okay, so now we're heading to verse 13. What is the second name na ibinigay or title na ibinigay sa ating Panginoon? According to verse 13, siya po ay tinawag the Word of God. So we could say title number 2. Pero ang suot po niya is garment dipped in blood. Okay? Now bago ko po ipaliwanag kung ano po ang rason kung bakit po tinawag ang ating Panginoon ang salita ng Diyos in Revelation, I want to deal with dito yung tinatawag na garment dipped in blood. Bakit po ang itsura ng ating Panginoon in this scene, yung kanyang damit ay parang inilubog sa dugo? What does that even mean? Well, there are some who suggest ang ibig sabihin po nito, kung bakit po ang kanyang damit ay inilubog po sa dugo, it represents His death on the cross. Yun ang sabi po ng ilan. Okay? Others, however, suggest that no, that's not the reason. The reason why ang kanyang damit ay inilubog sa dugo is because marami siyang papatayin. Now, which of the two is correct? Basahin po natin ang Isaiah chapter 63. Dahil dito humuhugot yung teksto sa Revelation. Isaiah chapter 63, mga kapatid, talatang 1 hanggang 6. Isaiah chapter 63 verses 1 to 6. At tignan po natin alin sa dalawang interpretation ang tama. Isaiah 63 verses 1 to 6. Sabi ho dito, sino itong dumarating mula sa borza na sakop ng Edom, na ang maganda niyang damit ay namantasahan ng pula. Namantsahan, thank you, namantsahan ng pula. Dumarating siya ng taglay ang kapangyarihan. Siya ang Panginoon na nagpapahayag ng tagumpay ng kanyang mga mamamayan at may kapangyarihan magligtas. Bakit napakapula ng kanyang damit? Kasing pula ng damit ng taong nagpipisa ng ubas. Sumagot ang Panginoon, sa aking galit, pinisa ko na parang ubas ang mga bansa. Mag-isa akong nagpisa, wala akong kasama. Ang dugo nila ay tumalsik sa aking damit, kaya namantsahan ang damit ko. Ginawa ko ito dahil dumating na ang araw ng aking paghihiganti sa aking mga kaaway at ililigtas ko ang aking mga mamamayan. Nagtaka ako dahil nakita kong walang kahit isa ang tumulog sa akin.
Kaya ako lang ang nagligtas sa aking mga mamamayan sa pamagitan ng aking kapangyarihan. Ang galit ko ang nagtulak sa akin para parusahan ang aking mga kaaway. At sa galit ko, tinapakan ko ang mga bansa, pinasuray-suray sila na parang mga lasing, ibinuhos ko sa lupa ang kanilang dugo. Now when you think about that, you see two things here. Sa konteksto po of Isaiah 63, who is doing the judgment on the nations? It's Yahweh. Pero hinalintulad po siya sa isang banal na mandirigma, mga kapatid, na ang damit ay namantsahan. Pula-pula. It's so red. Ang ibig sabihin pala ho nun in Isaiah 63, kaya namumula po ang kanyang damit, pulang-pula ang kanyang damit, is because tinatapakan po niya ang mga ubas. Pastor, ano yung ibig sabihin ng tinatapakan yung mga ubas? Siyempre, kapag pinipisa mo ang ubas, ano po yung lumalabas? Yung katas. Now, why would that be the imagery? The imagery is used here to show us kung paano dudurugin ng Diyos ang lahat ng masasama. And that is not something that is just new in the Bible, kundi nabanggit po yan in Revelation chapter 14. Basahin po natin ang Revelation chapter 14. Revelation chapter 14. Basahin po natin chapter 14, and let us read here, mga kapatid, in verse 18. Revelation 14, verse 18. At mula sa altar ay lumabas ang isa pang anghel. Siya ang anghel na namamahala sa apoy doon sa altar. Sumigaw siya sa anghel na may matalim na karit. Gamitin mo ang karit mo at anihin mo na ang mga ubas sa lupa dahil hinog na. Kaya inani niya ito at inilagay doon sa malaking pisaan ng ubas. Ang pisaang iyon ay ang parusa ng Diyos. Pinisa ang mga ubas sa labas ng lungsod at umagos mula sa pisaan ang dugo na bumaha na hanggang 300 kilometro ang layo at isang dipa o dipa? Dipa ang lalim. Now think about that. So, Revelation 19 verse 13, the reason why he is wearing a garment dipped in blood, unang-una, humuhugot po siya from Isaiah 63. So in other words, yung binasa po natin dito sa Revelation 14 ay isang eksena na inulit na naman in chapter 19 patungkol po sa judgment ng Diyos sa mga masasama. At kapag ang isang eksena ay inulit na naman sa panibagong anyo, ano po tawag doon? Recapitulation. Right? So chapter 19 verse 13 is another imagery na inulit lang po from Revelation 14. Okay? Now, this goes back to the first question. Bakit siya tinawag salita ng Diyos? Well, some would say dahil siya ang Biblia. Okay, that's one answer. Others would say because lahat ng kanya sinasabi ay totoo. That's another good answer. Pero whenever the word of God is used in its entirety sa Biblia, minsan ito po ay tumutukoy sa banal na kasulatan. The word of God can also be used in reference po to healing. I have sent my word to heal your diseases. Minsan, ang word of God ay tumutukoy po sa pagbibigay ng buhay. For thy word has given me life. Minsan, ang word ay tumutukoy po sa liwanag. For thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Minsan, ang word of God ay tumutukoy po sa pagbibigay ng creation life. And He said, let there be light, and there was light. Pero si Kristo, in John 1, tinawag po siya, the Word became flesh, or the Word was with God and is God. Pero dito, bakit po siya tinawag the Word of God? Tinawag po ba siya Word of God dahil magpapagaling siya? Tinawag po ba siya na Word of God dahil siya ang Biblia? Tinawag po ba siya Word of God dahil siya po ay magliligtas? Hindi ho nasa konteksto of judgment .
So why is Jesus called the Word of God in the context of judgment? Dahil minsan, the Word is also a word of judgment sa mga taong hindi sumusunod sa Diyos. And where do you find that? Jeremiah chapter 5. Dito po tayo sa Jeremias kapitulo 5. Jeremiah chapter 5. Beginning at verse 14. Jeremiah chapter 5 verse 14. Tignan niyo po ang nakalagay dito. Jeremiah chapter 5 verse 14. Sabi ho, kaya ito ang sinabi sa akin ng Panginoon Diyos na makapangyarihan. Dahil ganyan ang sinabi ng mga taong iyon, bibigyan kita ng mensahe na katulad ng apoy na susunog sa kanila at magiging parang kahoy sila na masusunog. Therefore, this is what the Lord God Almighty says, because the people have spoken these words, I will make my words in your mouth a fire. And these people, the wood, it consumes. So ayon po sa nakita po natin dito, ang salita po ng Diyos ay hinalitulad po sa isang apoy na magsusunog sa mga tao. So the Word of God functions as judgment. Now, turn with me in chapter 23 of Jeremiah. Chapter 23, verse 29. Jeremiah 23, verse 29. Tignan niyo po ang nakalagay mga kapatid. Jeremiah 23, verse 29. Sabi ho dito, hindi ba't makapangyarihan ang mga salita ko? Gaya ito ng apoy na nakasusunog o ng martilyo na nakadurog ng bato. Is not my word like fire, declares the Lord, and like a hammer that breaks a rock in pieces. So ngayon, let's break it down. Dahil po ang Revelation 19 ay tumutukoy po sa judgment at kitang-kita ho natin in the Old Testament that ang salita po ng Diyos can function as a judgment, warning, and decree. If the word here means judgment, ang tanong po dito, bakit siya tinawag Word of God? Because we believe in the Trinity, God there is not referring to Christ, it's referring to the Father. Siya ang salita ng Ama, siya ang salita ng Diyos. We believe Jesus is God, but it also shows that He is the Word in relation to God the Father. Now, bakit po siya tinawag ang salita ng judgment ng Ama? Well, turn with me mga kapatid in John chapter 3. John chapter 3. Talatang 35. John chapter 3, verse 35. John chapter 3, verse 35. Basahin po natin. Mahal ng Ama ang kanyang anak at ipinailalim sa kapangyarihan niya ang lahat. The Father loves the Son and has placed everything in His hands. So ang tanong po dito, ano yung ibinigay sa otoridad at kamay ni Jesus? Let's go to John chapter 5. John chapter 5, talatang 22, verse 22. John chapter 5, verse 22 and 23. Tignan niyo po ang nakalagay. Kung ano po yung nakalagay dito. Hindi ang Ama ang hahato sa mga tao, kundi ako na kanyang anak. Dahil ibinigay niya sa akin ang lahat ng kapangyarihang humatol, upang parangalan ng lahat ang anak tulad ng pagpaparangal nila sa Ama. Kaya ang hindi magpaparangal sa anak ay hindi rin nagpaparangal sa Ama na nagsugo sa Kanya. Now let's pause here for a moment. If the meaning po na salitang word ay tumutukoy po sa judgment,
Bakit si Kristo ay tinawag salita ng Diyos? Dahil ang Ama, ibinigay po niya ang lahat ng paghatol kay Jesus. At si Jesus naman, bilang yung justice ng Ama, siya ang bababa para hatulan ang mga tao. So bakit po tinawag si Jesus the Word of God in Revelation 19? Because ang function po ng salita is to accomplish. And God has decreed na hahatulan po niya ang masasama. Pero sino ang kanyang, we could say, agent para hatulan ang mga ito? Si Kristo, the Word of God, Christ. Now, if we're not content with what is said in John, well, let's read Acts chapter 17. Gawa 17. Gawa Kapitulo 17, Acts 17, and let us read mga kapatid in verses 30 to 31. Acts 17, verses 30 to 31. Paano natin mapapatunayan na ibinigay ang lahat ng paghatol ng Ama kay Kristo? At siyang hahato sa lahat? Verse 30 to 31, tignan nyo ha. Noong una, hindi pa kilala ng mga tao ang Diyos. Hindi niya pinansin ang kanilang mga kasalanan. Ngunit ngayon, inuutusan ng Diyos ang lahat ng tao sa lahat ng lugar na magsisi at talikuran ang kanilang masamang gawain. Verse 31, sapagkat nagtakda ang Diyos ng araw kung kailan niya ipapataw ang kanyang makatarungang hatol sa lahat ng tao rito sa mundo sa pamagitan ng kanyang pinili. At sino ho yun? Pinatunayan niya ito sa lahat nang buhay niyang muli ang taong iyon. So notice that. John says, Jesus has all authority to judge. Dahil ibinigay ng Diyos kay Kristo yung otoridad na humatol. And si Lucas in Acts is saying that may darating po na panahon na ipapataw po ng Diyos Ama ang kanyang paghatol sa lahat ng mga masasama sa pamagitan ng kanyang pinili. And that is Christ. So when we go back to the title, bakit po siya tinawag ang salita ng Diyos? Because He is going to be the one na magbibigay po ng hatol ng Diyos sa mga ito sa isang makatarungan na paraan. And that is why He is also called faithful and true. Dahil makatarungan ang kanyang paghatol. Now, let's go back to chapter 19. Dito po tayo mga kapatid sa verse 14. Chapter 19, verse 14 ng Revelation. Sabi ho dito, sinusundan siya ng mga sundalo mula sa langit. Nakasakay din sila sa mga puting kabayo. At ang mga damit nila ay malinis at puting-puti. Sino kaya yung mga nakasakay po sa kabayo na nakaputi na sumusunod sa ating Panginoon? Sino kaya ho yun? Some say angels. But in light of what we see in verse 8, kung itataas po natin ang basa sa verse 8, pinagsuot siya ng damit na malinis, makinang at puting-puti. Ang ibig sabihin ng puting damit ay ang mabubuting gawa ng mga pinabanal ng Diyos. Ang mga nakasakay po sa kabayo na, na may puting-puti na damit, na binanggit po in verse 8, na inulit na naman in verse 15, ay walang iba kundi tayo yun. Now, some would say, Pastor, exciting naman. Nakasakay tayo sa kabayo. Hindi ho. Hindi po literal yan. Ang ibig sabihin po niyan is that tayo po ay nakasakay po sa kabayo representing us conquering and having victory. Hindi dahil sa atin, kundi sumusunod lang po tayo sa ating tagapagtanggol, our champion, the Lord Jesus Christ. Dahil siya ang ating victor, ang sino man may kaugnayan po sa Kanya is also victorious. At kagaya po na sa isang tupa na sumusunod sa kanyang pastol, ganoon din ang mga tupa ng Diyos sumusunod sa kanilang champion. And the Bible says, sinusundan siya ng mga sundalo mula sa langit.
Tinawag po ba mga Kristiyano bilang mga sundalo? Absolutely. Endure hardness as a good soldier. Yun ang sabi ni Pablo kay Timoteo. And then in Ephesians 6, isuot mo ang armor of God. Sino po ba nagsusuot ng armor? Di po ba mga sundalo? So hinanintulad po ang church and perhaps even angels as the army of the heavenly hosts. Now, when you get to verse 15, mula sa bibig niya ay lumalabas ang matalas na espada na gagamitin niya panlupig sa mga bansa. Now, anong ibig sabihin po nun? Coming out of his mouth is a sharp sword with which to strike down the nations. Well, naulit na naman po yon mga kapatid in some parts of Revelation, pero kita nga ho dito that he has a sharp sword coming out of his mouth. Is that literal? No. It means makapangyarihan ang kanyang mga salita. Pero meron po ito pinaghuhugutan sa Isaiah chapter 11. Turn with me in Isaiah chapter 11. Isaiah chapter 11. At basahin po natin ang talatang 1. Isaiah chapter 11, verse 1 to 4. Basahin po natin. Chapter 11 ng Isaiah, verses 1 to 4. Ang maharlikang angkan ni David ay parang punong pinutol. Pero kung papaano ang tuod, is it tuod? Ay nagkakaroon ng usbong, darating din ang isang bagong hari mula sa angkan ni David. Mananatili sa kanya ang Espiritu ng Panginoon at magbibigay ito sa kanya ng karunungan, pangunawa, kakayahan sa pagpaplano, kapangyarihan, kaalaman, at takot sa Panginoon. Verse 3. Magiging kagalakan niya ang pagsunod sa Panginoon. Hindi siya mamumuno at hahatol batay lang sa kanyang nakita o narinig sa iba. Verse 4. Bibigyan niya ng katarungan ang mga mahihirap at ipagtatanggol ang kanilang mga karapatan. Sa pamagitan ng kanyang salita, parurusahan niya ang mga tao sa mundo at mamamatay ang masasamang tao. In English, he will strike the earth with the rod of his mouth. With the breath of his lips, he will slay the wicked. Now, tignan naman po natin sa ikalawang Thessalonica, 2 Thessalonians chapter 2. Ikalawang Thessalonica chapter 2. At basahin po natin dito mga kapatid, in verse 8. 2 Thessalonians chapter 2 verse 8. Tignan niyo ha. Sabi po dito, in 2 Thessalonians 2 verse 8, ihahayag siya, referring to the Antichrist, kapag inalis na ang pumipigil. Ngunit sa pagdating ng Panginoong Hesukristo, papatayin niya ang masasamang taong ito sa pamagitan lang ng isang ihip niya. In English, and then the lawless one will be revealed, whom the Lord Jesus will overthrow with the breath of his mouth and destroy by the splendor of his coming. So bakit po may lumalabas na espada sa bibig po ng ating Panginoon? Literal po ba yon? Hindi ho. Ang nilalarawan po ng espada is to strike, is to judge, is to prepare for war. So kapag may lumalabas po sa bibig ng ating Panginoon isang espada, that means sa ihip lang po ng kanyang bibig, sa ihip lang po ng kanyang mga salita, mamamatay na ang mga kaaway. This will happen at the second coming of Christ. Now, going back to chapter 19, sabi ho dito mga kapatid, gagamitin niyang panlupig sa mga bansa. And then it says, in verse 15 of chapter 19, at pamamahalaan niya sila sa pamagitan ng kamay na bakal, ipapakita niya sa kanila ang matinding galit ng Diyos na makapangyarihan sa
lahat. Now, ginamit po dito yung salitang at pamamahalaan niya o at pamamahalaan niya sila sa pamagitan ng kamay na bakal. Pero literally, ang nakalagay po dito mga kapatid, kung pag-aaralan po natin yung salita na ginamit sa ilalim ng salita po na yon, is the words rather, He will shepherd. Which means, or rule over the nations. Now, you want to ask the question, sa lahat na pwede gamitin na salita ng ating Panginoon, why could He not just say, I'm gonna rule over the nations? Bakit kailangan pa banggitin? He will shepherd. This is the key word here, shepherd. Bakit ho ganon? Kasi ang pagpapastor ng ating Panginoon ay hindi para sa mga hindi mananampalataya eh. It's for believers. But why is He gonna shepherd over the nations in judgment? Dahil kagaya po ng mga ibang teksto na humuhugot sa lumang tipan, ito po ay hinugot mula sa Salmo, Kapitulo 2. So if you turn with me in the book of Psalm, chapter 2. Psalm, chapter 2. Psalm chapter 2, at basahin po natin dito sa talatang 7 hanggang 9. Psalm chapter 2, verses 7 to 9. Salmo, Kapitulo 2, talatang 7 hanggang 9. Tignan nyo ha. Sinabi ng hari na hinirang ng Diyos, sasabihin ko ang sinabi sa akin ng Panginoon, ikaw ang anak ko. At ngayon ipapahayag ko na ako ang iyong ama. Verse 8, hilingin mo sa akin ang mga bansa sa buong mundo at ibibigay ko ito sa iyo bilang mana mo. Verse 9, pamumunuan mo sila at walang sasalungat sa iyong pamamahala. Sila'y magiging parang palayok na iyong dudurugin. You will break them with a rod of iron. You will dash them to pieces like pottery. So ang tinutukoy pula po dito mga kapatid that He will shepherd or rule over the nations, hugot pala ho ito sa Psalm chapter 2 verse 9. Ang konteksto po ng Salmo Kapitulo 2 ay tumutukoy po kay Kristo, yung hinirang hari ng Ama. And that is applied to Christ. Now, when we get to the last verse of chapter 19 of Revelation, Revelation chapter 19, verse 16, tignan niyo po ang nakalagay. Sa damit at sa hita niya ay may nakasulat, Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. He is the King of Kings and the Lord of Lords. This is the third title na binabanggit po ng Biblia para sa atin. Unang-una, He is called faithful and true. Secondly, He is called the Word of God. Title number 2. And then the third title na binigay po sa Kanya, King of Kings. Lord of Lords. Now, you want to ask the question, saan nakasulat yung titulo King of Kings and Lord of Lords? Ayon po sa binasa ninyo kanina, saan nakasulat? Sa kanyang hita. His thighs. And mapapaisip ka, bakit sa hita? Ano ang nilalarawan ng hita? Pwede naman dito sa dibdib. Pwede naman dito sa braso. Pwede doon sa kanyang korona. Bakit kailangan sa hita? Ano po ba ang nilalarawan ng hita in the Old Testament? At bakit Old Testament? Dahil madalas humuhugot ang Revelation sa Old Testament. Well, I'll give you a few examples. Minsan ang hita, mga kapatid, ay tumutukoy po sa pagbibigay ng panata or oath or vow.
Basahin po natin dito in Genesis 24. Genesis 24. Genesis chapter 24, beginning at verses 2 and 3. Genesis 24, verses 2 and 3. Tignan niyo po ang nakalagay dito. Genesis 24, verses 2 and 3. Sabi ho dito, isang araw, kinausap niya ang tagapamahalang alipin niya na nag-aasikaso ng lahat ng ari-arian niya. Ilagay mo ang kamay mo sa pagitan ng dalawang hita ko. Verse 3. At sumumpa ka sa akin sa pangalan ng Panginoon, ang Diyos ng kalangitan at ng lupa, na hindi ka pipili na taga rito sa kanan na kasama nating maninirahan dito para mapag-asawa ng anak kong si Isaac. So kung ikaw ay magbibigay ng sumpa, you place your hand where? Sa hita. Now, ibaba natin ang basa, verse 9. Verse 9. Kaya inilagay ng alipin ang kamay niya sa pagitan ng dalawang hita ni Abraham na kanyang amo at sumumpa siya na susundin ang iniutos sa kanya. So, ang hita represents giving an oath, taking an oath. Pero in other passages of the Old Testament, ang hita is a representation of being a warrior. Basahin po natin dito mga kapatid sa Exodus 32. Exodus chapter 32, beginning at verse 27. Exodus 32, verse 37. Minsan ang hita ay tumutukoy po sa pagiging isang mandirigma. Exodus 32, verse 27. Exodus 32, verse 27. Sabi po dito, sinabi ni Moises sa kanila, sinasabi ng Panginoon ang Diyos ng Israel na isukbit ng bawat isa sa inyo ang mga espada ninyo. Libutin ninyo ang buong kampo at patayin ninyo ang masasamang taong ito kahit na kapatid pa ninyo, kaibigan o kapitbahay. This is what the Lord, the God of Israel says. Each man strap a sword to his side, thigh. Ang literal po niyan. So may side na tumutukoy po sa pakikipaggera. Ngayon, let's go to Judges chapter 3. The book of Judges, chapter 3, verse 16. Ang aklat ng hukom, chapter 3, verse 16. Tignan niyo po ang nakalagay. Judges 3, verse 16. Bago siya umalis, gumawa siya ng isang espada na magkabila ang talim na may kalahating metro ang haba. Itinali niya ito sa kanyang kanang hita sa ilalim ng kanyang damit, which he strapped to his right thigh under his clothing. Ngayon, ibaba po natin ang basa, verse 21. Baba po ninyo ang basa sa verse 21. Binunot ni Ehud ng kaliwang kamay niya ang espada sa kanan hita niya at sinaksak sa tiyan ang hari. So naulit na naman yung significance ng hita. One has something to do with oath, one has something to do with war. Lastly, the book of Psalm chapter 45. Dito po tayo sa Salmo 45. Psalm chapter 45, beginning at verses 1, 2, 3. Psalm chapter 45, verses 1 to 3. Salmo 45, 1 hanggang 3. Tignan niyo ha. Ang aking puso ay punong-puno ng magagandang paksa habang ako'y nagsasalita ng mga tula para sa hari. Ang aking kakayahan sa pagsasalita ay katulad ng kakayahan ng isang magaling na makata. Mahal na hari, kayo ang pinakamagandang lalaki sa lahat.
at ang mga salita nyo ay nakakabuti sa iba. Kaya lagi kayong pinagpapala ng Diyos. Marangal na hari, na dakila mandirigma, isukbit nyo ang iyong tagiliran, ang iyong espada. Ipahayag na ang iyong kadakilaan. Maging matagumpay kayo na may katotohanan, kapakumbabaan at katwiran, gumawa kayo ng mga kahanga-hangang bagay sa pamagitan ng iyong kapangyarihan. Patamaan nyo na matatalim nyong palaso ang puso ng iyong mga kaaway. Babaksak ang mga bansa sa iyong paanan. So sa madaling salita, bakit po nakalagay po yung pangalan na Hari ng mga Hari, Panginoon ng mga Panginoon sa hita ng ating Panginoon Jesus? Well, if this is correct, dahil nga po ang hita ay nagbibigay po ng larawan of oath-taking, nanunumpa, he's making a vow, and that is being applied to Christ, it makes sense dahil siya ay tapat. Pero kung ang nilalarawan ng hita ay tumutukoy po to warfare, to judgment, well, ano po ba ang itsura ni Kristo in Revelation 19? Siya ang banal na mandirigma. Now, before we come to a close, bakit po siya tinawag hari na mga hari? Well, sino po ba ang kumakalaban sa kanya? Yung mga hari sa mundo. Pangalawa, tinawag din po siya hari na mga hari, mga kapatid, dahil yung Antikristo, o na kung tawagin halimaw, he is putting himself na siya yung hari. But in reality, ang tunay na hari ay walang iba kundi si Jesus. Pero lastly, the reason why po tinawag ang ating Panginoon hari na mga hari at Panginoon na mga Panginoon ay makikita po dito sa aklat ng Daniel Kapitulo 2. Daniel Kapitulo 2. Daniel chapter 2. Okay? And let us read the words of the king during that period of time. Daniel chapter 2, and let us begin here in verses 46 to 47. Daniel chapter 2, verses 46 to 47. Basahin po natin. Verses 46 to 47. Nagpatira pa si Haring Nebuchadnezzar upang parangalan si Daniel. Pagkatapos nag-utos siyang maghandog at magsunog ng insenso kay Daniel. Sinabi niya kay Daniel, dahil sa ipinahayag mo ang panaginip ko at ang kahulugan nito, totoo na ang iyong Diyos ang pinakamakapangyarihan sa lahat ng Diyos. Siya ang dapat kilalanin Panginoon ng mga hari, at siya lamang ang nakapagpapahayag ng mga hiwaga. Surely your God is the God of gods and the Lord of kings and a revealer of mysteries, for you are able to reveal this mystery. So may hugot sa aklat ng Daniel. Pero that is not the text that I want to end the study on. Basahin po natin ang Deuteronomy chapter 10. Deuteronomy chapter 10. At basahin po natin mga kapatid ang talatang 17, verse 17. Deuteronomy chapter 10, verse 17. Tignan niyo po ang nakalagay. Deuteronomio 10:17. Sapagkat ang Panginoon na iyong Diyos ay Diyos na mga Diyos at Panginoon na mga Panginoon. Makapangyarihan siya at kamanghamanghang Diyos. Wala siyang pinapanigan at hindi siya tumatanggap ng suhol. Now, if in the Old Testament, King of Kings, Lord of Lords ay tumutukoy kay Yahweh, in-apply po yung titulo na yon kay Yahweh sa Panginoong Hesukristo. So that means, if God alone, Yahweh alone, is King of Kings and Lord of Lords,
at inapply po yung titulo na yung kay Jesus, siya ay Diyos. So what can we learn mga kapatid this evening? Kapag binabasa po natin ang chapter 19, binibigyan na po natin ng buod. Patungkol lang yan sa pagbabalik ni Kristo. Siya yung hari ng mga hari. But little do we see mga kapatid that if you just search deeper into the scriptures, ini-introduce po ng talatang 11 hanggang 16 kung sino itong banal na mandirigma na lulupig sa mga gumagawa ng kasamaan. He is faithful and true. He is the Word of God. He is King of Kings and Lord of Lords. At kung loloobin po ng Panginoon next Friday, ang pag-aaralan po natin is another supper. The other supper. Di ba natutunan po natin the marriage supper of the Lamb? May isa pang supper na darating. Pero hindi po siya supper ng mga mananampalataya. Supper ng mga masasama. So, with that being said, what can we learn? Jesus Christ is coming back soon to judge the living and the dead at His return. So, this evening mga kapatid, as we now come to a close sa ating pag-aaral of verses 11 to 16, meron po ba tayong mga katanungan itong gabi sa ating mga tinalakay, related or unrelated sa ating paksa? Does anyone have any questions? May mga katanungan po ba nitong gabi sa ating mga napag-aralan? Any questions? Brother June, you have a question? Okay. For those at the back, may mga katanungan po ba kayo? Okay, related or unrelated? Oh, yes, Kuya. Pastor, dun sa, I think it's in chapter 8, meron early na reference dun sa white na horse, and then further down, may sinasabi siyang pale horse. Magkaiba bang riders yun? Or yung pale horse is just to kind of distinguish it from what is truly the white horse? Yes, that's a very good question. On the first reading, lalo na pagdating doon sa English translation, it would seem to indicate na parang magkakulay lang sila. One is much more pale, the other is just pure white. Pero if we become technical for a bit, yung salita na ginamit po doon for pale is the word chloros in Greek, and it means a greenish na maputla na kulay na parang mamamatay na. Yeah, so it's a greenish white color. So they would be distinguished. Hindi sila magkapareho po. Okay. Yeah. So I heard somewhere na parang to make it distinct, kaya siya tinatawag na pale horse kasi para siyang it would make it look na sa unang tingin kala mo ito yung Christ. Sure. Because he's riding the white horse. Pero sa pagka tinignan mo siya ng matagal, malalaman mo na ay hindi fake o false na. It's a parody. Yeah. Yes. Para siyang ginawang pale to parang manlinlang. Parang akala mo siya yan, pero hindi siya yun. Yeah. If I'm not mistaken din po, yun yung pinakahuling rider eh. So, bakit greenish, maputla yung kulay? Because notice what it says afterwards. At yung kasunod niya is death. So, syempre, kapag ang tao po ay namatay, ano po yung nagiging kulay? Namumutla siya. So, what you said is absolutely correct na hindi siya tumutukoy kay Kristo, but rather ito yung, kumbaga, agents of God to demonstrate judgment sa mga tao. Mga agents of God. Yeah. Okay? Very good. Anyone else may mga katanungan itong gabi? Okay? So, my hope and prayer mga kapatid itong gabi, naging malinaw ho sa atin. Dahil, the reason why tinatanong ko ho about is that if anyone has any questions is because napaka-importante ho mga kapatid that kung meron po isang bagay na hindi klaro, maiklaro ho natin yon. Okay? Yes po. Mount Carmel, Golgotha, Calvary, Skull. Isa lang ba yan? Carmel? Mount Carmel, Golgotha, Skull, Calvary. Isa lang ba yan? Ang Golgotha, known as the place of skull, iisa lang po yun. Now, Mount Carmel, on the other hand, kung hindi po nakakamali, I'm just basing this off my memory lang ho. Mount Carmel, Golgotha,
And there's a tradition that says that yung lugar kung saan hinandog ni Abraham, si Isaac, these are all within the same region or vicinity. I forgot the, ng Ararat. Ararat yata or? Ararat. I think if I'm not mistaken, it's within that vicinity. Pero yung Mount Carmel tsaka Golgotha, they're not the same. Kasi They're not the same. ako kung saan inalay si Abraham, doon din si Kristo ipinako. There's definitely a tradition that suggests that. How accurate po yung tradition po na yun, I'm not too sure. Pero I just want to be careful here kasi I'm sorry, not Ararat pala. I'm thinking about Noah. Mount Moriah. Moriah. I'm sorry, Moriah, not Ararat. Kay Noah yun eh. Kay Noah po yun. So yun po, yung Moriah, may mga regions po siya. I think, if I'm not mistaken, Carmel and Golgotha, later on would be known Golgotha. And the reason why tinawag po siya place of skull, there's a tradition to that. Yung tradition po daw noon is that nung namatay daw si Adan, doon daw siya inilibing. Place of skull. Other traditions suggest that nung pinatay ni David si Goliath, doon naman po niya inilibing. The answer, I'm not sure. Basta place of skull po daw. Other traditions say daw, ang hawig po daw nung mountain ay parang skull. So, hindi ko ho talaga alam what's the correct answer po doon. Yeah. Pero yung King of Kings, Lord of Lords. Sabi nyo, bakit nilagay sa hip o sa hita? Meron pa bang ibang yan na nagsasabi na ibang dahilan kung bakit sa hita nilagay? Majority of the commentators that I've read, nauuwi lang po dun sa dalawang kampo eh. Gumagawa siya ng oath or siya talaga yung banal na mandirigma na handa makipagdigma sa mga masasama. So nauuwi lang po dun sa dalawa. Yeah. Other than that, di ko na ho alam. Yeah. Yeah. Kasi baka mamaya meron kami makaharap na iba katuruan naman to. Yeah. Well, again, it's okay to have differences of interpretation pagdating do sa hita kasi it's not an essential doctrine. Kasi it is a mystery in one sense. Pero given yung ebidensya na nakikita po natin sa Lumang Tipan kung paano po gamitin yung salitang hita, it is leaning towards oath or war. Yeah. So dahil po nasa konteksto po si Kristo dito in war, I'm assuming it's either both o isa lang ho dun sa dalawa. Okay? Brother Alson? Oh no, I wanted to ask po, Pastor, ano nga po ulit yung tanong ni Brother Jun patungkol dun sa Mount Carmel saka yung Golgotha? If they're one and the same. Oh, If they're one and the same. is it From my understanding, I don't think they're the same. I think they're within the same region or vicinity, kung hindi ako nagkakamali. Within the regions of Moriah. okay? Within the regions of Moriah. Yeah. Kung saan namatay si Moses? Sa Moriah, di ba? O sa Hindi, walang nakakaalam ho eh. Hindi, pero Dinala po siya sa bundok. Pero after that, sa Moriah, pero hindi sinabi saan doon. hindi nga lang po nabanggit kung saan po siya inilibing. Yeah. Yeah. So, hindi ko rin po ang alam yung sagot doon. Yeah. Kung saan siya nilibing. Kasi ang binabasa ko, nakalagay doon Moriah eh. O Moriah po ba nakalagay? Okay. Well, if that's the case, there's another connection in some way dun sa Mount of Moriah. Anyone else? May mga Brother June? Yung hita, Hindi ba sa may Moriah? connection na that's why hindi pinali yung flex ni Jesus. Well, even if they did, dahil he's a glorified man, he's not gonna be broken. No, I mean it's like May connection po doon? No, not in that sense kasi the reason why hindi po nila binali yung kanyang mga buto is to fulfill the book of Psalms. yeah. May binabanggit kasi po doon that none of his brokens were shattered. Or none of his bones, were broken pala. So aside from that, I don't know if there's any other meaning aside dun sa reference sa Psalms. Okay? Anyone else? Nanay, may tanong po ba kayo? Bakit po, kasi si Jesus ang naglibing kay Moses nung namatay. Bakit inilihan nila, ba't hindi
ba't nila inilihim ang pagkamatay? Ba't nila inilihim yung pagkamatay ni Moses? Kasi may tendency po ang mga Israelita na mahulog sa idolatry. Halimbawa ho nito, yung templo. Pinanghahawakan po nila that kapag nakatayo ang templo, kasama sila ng Diyos. Kahit na gumagawa sila ng kasamaan. And then yung Ark of Covenant. Kapag nasa kanilang Ark of Covenant, ang sinyalis po nun, kasama nila ang Diyos at magtatagumpay sila sa anumang klaseng gera. And I have a feeling, although it's not written in Scripture, but I have a feeling po, Nay, that kutob ko lang ho ito, this is just my view, I could be wrong, that hindi ipinakita ng Diyos yung impormasyon kung saan po siya inilibing dahil sasambahin po si Moises or gagamitin po siya bilang agimat, we don't know. But for sure, mauuwi po sila sa idolatry. And we know this dahil, tingnan niyo po yung mga Pariseo, ito yung tingin po nila kay Moises eh. Sila mismo nagtuturo that si Moises daw nagpaulan ng tinapay mula sa langit when really it's Christ. So, maari because of idolatry na eh. Yeah. Kaya po siya tinago. Yeah. Okay. Pastor, regarding that, kasi alam po natin in the New Testament, nabanggit ng Panginoong Jesus yung patungkol sa temple, of course 1 pertaining to His body, and then in other passages sa New Testament ay yung bilang yung katawan ng mga mananampalataya. But has the Ark of the Covenant ever mentioned in the New Testament or even by our Lord? Kung hindi ako nagkakamali, the book of Hebrews talks about it. But it's only within the context of explaining kung ano yung nasa loob ng tabernakulo. But as far as I can recall, kung hindi ako nagkakamali, the last time the Ark of the Covenant was found ay nasa panahon nila Jeremiah bago pumasok ang Babylonian siege. Now there are some, again, hindi ko pangahawakan yung external sources, but there are some who say, unang-una yung tradition, nasa ilalim daw ng Golgotha. There are some, on the other hand, that say that it's hidden in the Vatican somewhere. Ang tamang sagot doon, ang Diyos lang nakakaalam. I honestly don't know. Pero as Yeah. far as being mentioned, only just in the book of Hebrews at New Testament, that's hindi lang siya nabanggit. And Revelation. May binabanggit na ark in the book of Revelation. Pero again, it's more symbolic than literal. Yeah. Your best historical chance of gaining more information doon, kapatid, is definitely book of Hebrews. Kung New Testament lang pag-uusapan. But imagery-wise, symbolism, meron din binabanggit sa Revelation. But it's more of covenant faithfulness. Yeah. Okay? Anyone else? May mga katanungan? Mama Tess, may tanong po ba kayo? Pastor, yung bang 666 ay simbolo lang? Simbolo ho siya, Nay. Kasi kanina, meron nang nagtuturo doon sa Garden City na hindi ka daw makakabili kung wala kang tatak ng 666. Apo. Hindi mali yung kanyang turo. Tama po ang kanyang turo in the sense that, sabi nga po ng Biblia, walang makakabili, walang makakabenta kapag wala yung tatak. Pero mali po na sabihin that literal yung tatak na yun. Kasi sa mga ibang manuskrito, hindi 666 616. At least the early manuscript that we have para po sa Revelation. Ngayon po, bakit symbolic po siya at hindi literal? Dahil po ang number 6, symbolically, kung titignan po natin ang buong Biblia, is 1 short of 7. So, meron siya nilalarawan na medyo kulang, inferior. Pangalawa, kung babasahin po natin ang Genesis chapter 1, nilikha ang tao on the 6th day. So that means that yung symbolo po of number 6 represents falling short of God's glory, falling short of perfection. Siya po yung numero ng tao. It's the number of man. Which, kung pag-aaralan po ang Revelation 13, napakalinaw, sabi doon, ang sino man may karunungan, alamin mo ito, that this is the number of a man. So, hindi po siya literal na 666, hindi po siya RFID chip,
Hindi po siya COVID vaccination, hindi po siya Visa card, it's none of those things. Symbolic lang po siya. Kagaya po sa Revelation 14, tinatakan ng Diyos ang mga tupa ho niya with the name of God. Pero hindi po literal yun, it just means ownership. Ang nagmay-ari po sa kanila ay ang Diyos. Ang nagmamay-ari sa mga sumasamba sa Antikristo ay si Satanas. So yun po ang nilalarawan po nun. Hindi po siya literal. Yeah. Okay? Anyone else? May mga ibang katanungan before we come to a close, Brother Joe? Moab ba, Pastor, malapit sa anong Yung alin po, sorry? Moab. 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 Kasi, Nako, ano na? Geographical questions na. kasi ang nasabi ng Panginoon doon sa na siya naglibing kay kay Moses. Kaya wala makakakita noon kung saan siya nilibing. Mhm. Kasi sabi rito pagkatapos sinabi ng Panginoon kay Moses, yan ang lupaing pinangako ko kina Abraham, Isaac at Jacob. Mhm. Sinabi kong ibibigay ko ito sa kanilang saling lahi. Ipinakita ko ito sa iyo, pero hindi ka makakapunta roon. Kaya namatay si Moses na lingkod ng Panginoon ayon sa sinabi ng Panginoon. Inilibing siya sa Moab. Yung ba Moab, saan yung Moab na yun? Ayan, ipapakita no ni Brother Alson. So ito po yung lupain ng 12 tribes of Israel. Ito po yung Moab. Yeah, but is it malapit sa anong bundok yun? No, maraming bundok dyan. Marami pong bundok. Huwag na natin. Kapag niloob ho na makapunta po kayo sa Israel, magandang... Libingan ni Moises. Kasi sinabi Moab Pero what will help po, Brother Joe? Kasi again, hindi ko sa ulo yung geographic. the geographical side of it. So I won't be able to provide an accurate answer. Pero if you look at the back of your Bible, may map ho doon. You can start there. Okay? All right. So any more questions bago po tayo magtapos? Mami, may tanong po ba kayo? Wala po. Okay. So kung wala na po tayong katanungan, I hope and pray that we've learned something tonight and that the Lord is coming soon. And He will save us as He will judge the others at His coming. Magbigay na po tayo ng doxology sa ating Panginoon.